Tonight we will talk about Masada. Masada is a story that should have not happened if the people did believe and follow Jesus' instructions. The story of Masada goes like this. Ingon ini ang kasaysayan sa Masada. It was during the time of destruction of Jerusalem. Panahon kini ni atong pagguba sa siyudad sa Jerusalem. In the year AD 70. Ni atong tuig 70 sa panahon ni Kristo. Just before that, Jesus advised his followers, sa wala pa na, may mga tambag nga gibilin ang Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an. how Jerusalem will be destroyed. Nagpasidaan siya kanila sa unsang paagi nga ang Jerusalem gunubon sa kaaway. And he said, when you see the army stand in the holy place, Sa matod pa niya, ini kahitabo ni ini, diha ramo sa sulod. if you are in the field, don't come into city. Kung naamo sa kaumhan, ini kahitabo ni ini, ay namug-uli sa syudad. And the followers of Jesus knew exactly, because these were the signs. Og ang mga tinun-an ni Jesus, nahibalo kaayos panghitabo, kay gisulti man niya ang mga ilhanan. So when Titus came with Roman army, Sa dihang miabot si General Titus sa Roma, uban ang mga kasundaluhang Romanhon, and surrounded the city of Jerusalem, unya ilang gilibutan ang syudad sa Jerusalem, those Christians who were outside of the city, they did not enter the city. ang mga Kristohanon nga dito sa gawas sa syudad, wa na manulod sa syudad. But the rest of them stay in the holy city and watch what will happen. Og ang uban kanila nagpabilin diha sa sulod sa syudad og nakit-an nila ang nahitabo. Then for the no reason at all, Wa sila kakita og hinungdan nganong mahitabo ni. Titus told his army to go away from the city toward Mediterranean Sea. Si General Titus misugo sa iyang kasundaluhan, sibug ta ngadto ta paingon sa dagat sa Mediterranean. And as they went through some valleys, Ug samtang ang mga sundalo mitabok sa mga walog, some of the zealots, Hebrews who hated Romans, ang uban nga mga karaan kaayong lumalaban gyud sa Hudiyo, suko kayo sa mga Romanhon. made a shortcut and climb on the mountains. Ang uban kanila may kat-kat sa likuanan aron nga ilang atngan dito sa bukid ang kalaban. Waiting for the army to come. Ilang giatngan ang mga sundalos Roma, inig-agi ni ini. And then they rolled the stones on them. Unya ilang gipaligiran sa mga bato gikan sa ibabaw ang mga sundalo. And few soldiers were killed. Dunay pipila ka mga sundalo nga nangamatay. So Titus commanded his army to go back to Jerusalem. Busa si General Titus iyang gisugo ang iyang kasundaluhan, balik ta sa Jerusalem. And destroy the city completely. Unya ato na lang gining gunubo ning syudara, hingpiton ta gini sa pagguba. But during that time, as the army went toward Mediterranean Sea, Apan samtang ang mga kasundaluhang Romanhon misibog paingon sa dagat sa Mediterranean, and was coming back, ang mga tao, ang mga sundalo na maliksab, was sufficient time for followers of Jesus to leave the city. kadto nga panahon igo-igo gyud aron ang mga sumusunod ni Kristo makabiya sab sila sa syudad. And together with those who were outside of the city, Ug uban ni atong nagpabilin didto sa gawas nga wa na mosulod, they escaped across the river Jordan nakalingkawas sila pinaagi sa pagtabok sa suba sa Jordan. into a city called Pella. Niadto ni anang usa ka syudad nga ginganlan og Pella. Pelay. And in the country called Decapolis. Niadtong usa ka nasod nga ginganlag Decapolis. And this is where they found refuge. Didto sila nakakitag taguanan.
But there was another group of zealots Apan dunay laing pundok sa mga zealots ang mga isog nga mga Hudiyo. who went and occupied the palace of Herod. Ilang gisaka ug ilang giokupar ang palasyo ni Herodes. His summer palace, which was on Masada. Kanang palasyuha dito sa ibabaw sa bakilid sa Masada. And they barricaded themselves. Unya gitago nila ang ilang kaugalingon dito. So when Titus destroyed the city, Busa sa dihang gigunob na ni Tito ang syudad, went back to Rome to receive the glory, mibalik siya sa Roma aron dawato niya ang pagdaig sa mga Romanhon kaniya. the word came to Rome Naabot ang balita ngadto sa Roma that there is a group of about 1,000 nga nag-ingon nga dunay usa ka pundok sa mga Hudiyo nga mga 8,000 kabuok who barricaded themselves in the palace of Herod. nga didto sila nagpuyo sa palasyo ni Herod. So Titus was ready to go back to fight them. Busa si Titus naniguro nga mobalik siya dayon sa Jerusalem. But the Caesar of Rome said, not you. Apan ingon ang Cesar sa Roma, dili na ikaw, di na ikaw. You have done your job good. Humana ang imong trabaho, maayo ang imong pagkatuman sa imong misyon. I will send Flavius Silva Akong paatuon si Claudio Silva. to go and revenge against those Jews. Siya ang manimalos aron mapulpog sab katong mga Hudiyo sa bukid sa palasyo ni Herodes. So when Flavius Silva came with new army, Busa sa pag-adto ni Flavio Silva nga dili kayo daghan ang iyang gidalang sundalo, and looked up on the top of that mountain unya gitan-aw nila ang ibabaw sa maong bukid. where the palace, summer palace of Herod was, Diin dito niini sa ibabaw ang palasyo ni Herodes alang sa ting-init. he saw it as an impossible task. Matod pa ni Flavius, dili nato makaya ni, imposible ni. Because probably these people will roll the stones on them as they Kay climb, matod pa niya kung musaka ta dito, ligiran sa tanilag bato, patay ta. as the others did. Samas gihimo nila di adtong milabay nga panahon. So for 2 years, his army was encamped around this mountain. Busa sulod sa duha ka tuig, ang mga sundalo ni Flavius naglibutra diha sa ubos. Diha ra sila nagpuyo. And during that time, on the other side, they were building a ramp by which they will be able to go. Apan dito sa pikas, nagbuhat sad sila og murag hagdan nga moy ilang kakatkatan paingon sa ibabaw. And bring the weapons Aron ilang madala dito ang bugat nilang mga armas. and the instruments of the war. Ang kanang gingalag mga instrumento nga makaguba sad og pader. So as they were building this ramp, Samtang ilang gihimo kining mga ram kanang igbubungkol bitaw. a man by the name of Eleazar Benier, Usa ka tawo nga ang iyang ngalan si Eleazar Daniel, who was the leader of these Jews, maoy nangulo ni ining mga Hudiyo dito sa ibabaw who were now in the summer palace of Herod, nga dito na dapit sa palasyo ni Herodes ibabaw. he called them all and told them, Gitawag niya ang iyang mga tao o gisultihan niya ning pulunga. these Romans mean bad for us. Kining mga Romanhon ilatang dauton. They are building the ramp. Naghimo sila og agianan, They will bring the instruments of war, dalhon nila ang ilang instrumento sa paggubat and they will break in, og ila kitang pamatyon diri. and they will kill us. Pamatyon kita nila diri sa sulod. But we can resist them. Apan ato silang masuklan. If we build one more wall inside, timber wall, Kung ato pang butangan og lain pagyod nga paril, kining ato ng paril. Butangan ato og paril pagyod sa sulod. and between this timber wall and the stone wall, Og sa taliwala ni ining atong kahoy nga paril, we will og sa bato nga paril,
We will collect the dirt and bricks and whatever we find and put in between. Atong ipamutang ang atong mabutang nga mga gahi sama sa mga bricks ug unsa pang daas gahi sa sulod ibutang nato sa taliwala. So when I start to break the wall, stony Aron wall, ug ilan ang bungkulon ang atong paril, the dirt in between will become strong. ang mga gisud nato sa tunga mubantok hinuon og magahi. And I will not be able to break in. Ug dili sila makasulod, di nila mabungkag kini. So at the same time, a wall was built inside, Busa samtang sila nagtukod ni ining paril dito sa sulod, and the ramp was built outside. unya dito sa gawas ang mga Romanhon nagtukod sad ni atong ilang ramp nga agianan paingon sa ibabaw. And finally, when the ramp was finished, Og sa dihang nahumana ang ramp nga gihimo sa mga Romanhon, they brought those big rams to break the wall. gibutangan nila ang tumoy ni ini og bugat kaayo nga igbubungkol sa padir. But it didn't go. Apan nakit-an nila nga dili man tuod mabungkag ang paril. And I were wondering why not. Nakaingon ang mga Romanhon, kahi man ni nganong di man ni mabungkag. So they made towers of wood, Busa naghimo sila mga turi nga kahoy ilang git pataas with the steps on it. nga naay hagdan paingon sa ibabaw. And I brought them against the wall to see what is on the other Ila side. ning gipasandig sa pader aron makit-an nila unsay to asulod. And when I saw that there was another timber wall, Og sa dihang nakita nila nga nagtukod di ay ang mga Israelhanon og lain pong pader dito sulod, climbing on those towers, samtang sila nangatkat ni ining ilang gihimo nga mga turi, they took their bows and arrows, ilang gidalapod ang ilang mga bangka ug ang ilang mga pana. and on the end of the arrow was a flame. Og sa tumoy sa ilang mga pana, gibutangan nila kalayo. And as they were releasing those arrows, Samtang sila migamit sa ilang pana, some of them fell on the timber. ang uban kanila ni ining mga panaa didto mahulog sa kahoy nga pader. And the timber started to burn. Ug mahuna-hunaan ninyo, ang mga kahoy nga pader nagsugod kasunog. And the hot wind that frequent the place Og ang mao nga kainit sa kalayo nakapabungkag sa dapit. spread the fire faster. Og ang maong kalayo midagan og kusog didto sa sulod. And very soon the timber wall was finished. Nahibaw mo kung sa'y nahitabo. Sa mubo kayong panahon, ang ilang gibutang pader nga kahoy nahurot kasunog. It burned down. Nagunob. So Eleazar ben Yair called the men and women again. Busa si Eleazar, iya na sang gitawag ang iyang mga tao nga mga babaeng mga laki. And I told them it is only the matter of time Matod pa niya, panahon ray atong paiguan. before the Romans break in. Makasud yun gihapon ang mga Romanon diri nato. There are two solutions. Dunay duha lamang ka paagi nga masulbad tani. When they break in, we can surrender. Ang una, mao nga kung makasud na sila, musurrender ta. Or the second solution, Ang ikaduhang solusyon ni ining atong problema, we can commit a mass suicide, pwede sad nga di ta mo surrender apan maghikog tang tanan. which will be horrible for Romans. Kaning paghikog sa kalaban, sakit kay na para sa mga Romanhon. Defeat. Kay nagpasabot man na nga ang Romanhon mo'y napildi. For us Sa ato, and generations to come, napulo ka mga kaliwatan ang mulabay. it will be a victory. Ilan ang isilibrar ingon nga atong kadaugan. So Eleazar ben Yair told them how they shall do it. Og si Eleazar miingon sa mga tao kung unsaon nila paghimo kining maghikog silang tanan. He told men, go and get your family together Ingnan niya ang mga lalaki, kamong mga amahan, tiguman ninyo ang inyong pamilya. and tell them what will happen. Unya, sultihin ninyo unsa ang mahitabo. Either they will be tortured and killed by Romans, Magpili ra sila sa duha.
sakiton sila pinaagi sa grabe nga pagsakit sa mga Romanhon, or they will succumb and surrender to them. o ilang itahan ang ilang kaugalingon ngadto sa mga Romanhon, Or we can do this second alternative that we voted o for, kaha himuon nato ning ikaduha nga solusyon and that is to commit suicide. nga kitang tanan maghikog. So don't worry, Ayaw mo kabalaka we will defeat them by kun killing ourselves. kun mamatay tang tanan, pildi nato sila. So can you picture Maanduraw ba ninyo ang hitabo, mga igsoon? a father killing his own children and wife, Ang usa ka amahan gipatay niyang iyang asawa ug ang iyang mga anak. and then men came together, Unya ang mga lalaki sila nagpundok sab sa ilang kaugalingon. and I selected two of them Unya nagpili sila duha ka buok gikan nila who will kill the rest of them. nga maoy mo patay sa nahibilin sila tanan. And then those two remaining Unya katong duha nga mahibilin who swore that I will kill one another at the same time, magsaad gyud sila nga ilang patyon sab ang usag-usa kay sila naman lang duha mabilin. turn one to another, Unya sila mo atubang sa usag-usa, and with a knife on the count of three, they pushed in the heart of one another. uban sa hinagiban maghihap sila tulo. Unya 1, 2, 3 iduslak ang ilang hinagiban sa ilang kasing-kasing And I collapsed. ug nangamatay sila. When the Rome broke in, Sa dihang misulod na ang mga Romanhon, they were ready to fight. makigubat unta ang mga Romanhon. That was the very last thing that I wanted to see. Maunay ilang gihanduraw sa dugay na kaayong panahon. A heap of men, women, and children Apan ang ilang nakita ang nagtipunog nga mga patay, mga babae, mga lalaki, mga kabataan who committed mass suicide. nga naghikog silang tanan. If these people only believed what Jesus said, Kung gituuhan lang ning mga tawhana ang gisulti ni Hesus, they would have been saved. nangaluwas unta ni sila. But this is a sad, sad story Apan makasusubo kaayo kini nga maong sugilanon. of disobedience to the clear teaching of Jesus. Kay ila maning pagsupak sa hilabihan katinaw nga pulong ni Hesus. Now we want to read few texts tonight, Atong basahon kining pipila ka teksto karon, like every night. samas giagming mga gabi. Ikaduhang Pedro 1:19 hangtod sa 21. Labi pa gayo di ay nga nahimatud-an ang pulong sa propesiya nga among ginabatunan. Maayo nga inyong himuon ang pagtagad niini, maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit. Hangtod mo banag-banag ang panahon ug musubang ang bituong kabugason diha sa inyong mga kasing-kasing. Kinahanglan inyong mahibaluan kini, una sa tanan, nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao. Hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So, this is what Apostle Peter said. Mauni ang gisulti ni Apostol San Pedro. The Bible is like the light that shines ahead of Ang us. Biblia matud pa niya samas kahayag nga nagsiga sa atong mga dalan. But these people did not believe in the Bible, Apan kining mga tawhana wa mampuni sila motuos Biblia. and hence a sad story of Masada. Mauna nga makasusubo kaayo ang sugilanon kalabot sa Masada. Now, for last few nights, we have been reading from the Bible. Niining milabay nga pipila ka gabi atong gibasa ang Biblia. And tonight we will ask few questions. Karong gabi una mangutana tag pipila ka pangutana nga aton tubagon. The first one is, what is the purpose of the Ang Bible? unang pangutana mauni, unsa man ang tuyo sa Biblia? Why did God give us the Bible? Nganong gihatagan man ta sa Dios sa Biblia?
And this is what the Bible says. Mauni ang giingon sa Biblia, kalabot ug unsay hinungdan nga gihatag sa ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So what is the purpose of the Bible? Unsa di ay katuyuan nganong gihatagan ta sa Dios sa Biblia? Well, the Bible says it is for teaching. Unas tanan, gihatag ni alang sa pagpanudlo kanato. God wants to teach us. Gusto sa Dios tudloan ta. Then the Bible is for correcting. Ang trabaho po sa Biblia ang pagpanulid sa atong hiwi nga We binuhatan. might be been doing something that is wrong according to the Bible. Nakahimo tingali tag mga butang nga wa gyud matarong sumalas Biblia. And if that is so, God wants us to change our life. Ug tinuod na buot sa Dios nga mausab ang atong kinabuhi. Then the Bible said that it is for training. Gigamit sab sa Dios ang Biblia aron nga makakat-on kita, mabansay kita. To be trained in everything so that we can be saved when Aron Jesus mabansay comes. ta sa pagbuhat sa mga butang nga mudala ka nato paingon sa kaluwasan. And then Apostle Paul said to Timothy, it is also for equipping. Og si Apostol Pablo nag-ingon sad kang Timoteo, gihatag sa kini sa Dios aron sa pagmatuto kanato sa So pagkamatarong. that you may be ready to give answer if somebody asks you Aron about. nga kung dunay mangutana kaninyo sa paglaom nga anaa kaninyo, makamao kamong mutubag. Now, how long will the word of God last? Ang pangutana, hangtod kanus aman mulungtad ang pulong sa Dios. Please listen to this text. Paminawa ni ang pinulungan ni Isaiah 40 versikulo 8. Ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. So for how long will the Bible last? Hangtod kanus mulungtad ang Biblia. Let me give you another text. Basahon nato ning lain pa nga teksto. And this is Jesus speaking. Si Ginoong Hesus ang nagsulti niini, Mateo 24:35, ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. You know, there was a time when one of the French philosophers, Abi ninyo dihay usa ka panahon nga ang usa ka pilosopo nga taga Fransya, by the name of Voltaire, ang iyang ngalan si Voltaire. said that in 100 years, Sa iyang panahon miingon siya, sulod sa us ka gatos ka tuig, the Bible will be in museum. matod pa niya ang Biblia mawala o di na makaplagan. And Christianity will be forgotten. Unya matod pa niya og ang Kristyanismo mawala sad makalimtan sa mga tao. Now there is more than 100 years Sobra na sa ginatos ka katuigan. since he gave that prophecy. Sukad nga gisulti na ni Voltaire. And his book is in museum. Ang iyahang basahon karon mo atong makaplagan sa museum, dili ang Biblia. And Christianity is spreading O over ang iyang to gitunglo nga Kristyanismo nga giingon niyang mahikalimtan sa mga tao, milukop na hinuos tibuok kalibutan. all over the world, in every country of the world. Sa tibuok kalibutan, sa tanang mga nasod ni ining kalibutana. And the Bible tells us that the Word of God, that is the Bible, will last forever. Og ang Biblia nagtugaan kanato nga ang pulong sa Dios sa ato pa ang Biblia mulungtad sa walay katapusan. So how long will the Bible last? Busa hangtod kanus mulungtad ang Biblia? Forever. Hangtod sa walay katapusan. Okay, the next question. Ang sunod pangutana, Why will the Bible or the Word of God last forever? ngano man nga mulungtad man ang Biblia kun pulong sa Dios sa walay katapusan? Please listen. Paminawan ninyo ang Hebrehanon 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, ug sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna
ug katuyuan sa kasing-kasing. So why will it last forever? Nganong mulungtad sa walay katapusan ang Biblia? Because it is a living word of God. Amen? Kay kini mao ang buhi nga pulong sa Dios. Amen. That is the Mao na answer. ang Biblia. Now, we want to tell you a story how we should not study the Bible. Ako mong suginlan sa usa ka sugilanon unsaon unsaon nga dili nato ingnon ini pagtuon ang Biblia. And the story comes from United States of America, Kining kaagiha didto ni mahitabo sa Estados Unidos sa Amerika. where the Bible is also spread all over the country. Mausad ning nasura nga nalukop sad ang Biblia ni aning nasod sa Amerika. One nice lady Usa ka buotan kaayo nga babae went to the Bible Society and bought herself a Bible. miadto sa tindahan sa Biblia ug nipalit siyag Biblia. Well, everybody reads the Bible, so she wanted to read too. Kaya nasayod man siya nga ang tanan tao mubasag Biblia, gusto po niyang basahon ang Biblia. But when she started to read, she just didn't know because there is so much in it. Pagsugod niyag basa, di man siya kasabot kay pirtindaghan naman sa nasuwat sud niini. So she went to her neighbor and she asked the lady next door, Busa miadto siya sa iyang silingan ug nangutana siya. I bought myself a Bible. How should I study the Bible? Nagpalit kog Biblia matud pa niya, unsaon man ako pagtuon kining Biblia ha? And the lady next door to her said, Ang silingan niyang babae miingon kaniya, well, just open the Bible and read one text a day. ang imong buhaton moabli ra kas Biblia pagbasa lag usa ka teksto kada adlaw. And put yourself into this text. Unya ibutang ang imong kaugalingon ni anan tekstoha. And what the Lord will tell you through this text, do it. Pangutana ug unsay gisulti kanimo sa Dios ni anan tekstoha, unya himuan na. So she thought that was good. Naghuna-huna siya nga maayo man paminaon tong gisug-an sa iyang So higala. when she came home, Busa pag uli niya sa iyang balay, she tried. gisulayan niya. She closed her eyes Iyang gipiyong ang iyang mga mata and said a little prayer. ug nagsulti siya og gamay nga pagampo. Please, God, help me Tabangi ko Ginoo matud pa niya to understand what I will read. nga masabtan ako ang akong mabasahan. So she opened the Bible Giablihan niya ang Biblia. and she read Unya gibasa niya ang teksto. a text or two. Usa ka teksto gipun-an niya laing. And most of the text in the Bible are good promises. Abi ninyo kadaghanan sa tekstos Biblia mga maayo kaayo nga mga saad. And she was very happy. Apan nalipay kaayo siya nga muna iyang nabasahan. She seemed that her life is enriched now. Gibati niya nga murag na usab pud baya ang iyang kinabuhi. So she did it every day Gihimo na niya sa matag adlaw. until one day Hangtod usa ka adlaw ni ana, she came to an idea iyang nabasahan kini to take a needle and put down after the prayer, and wherever the needle ends, this is the text that God wants her. nagbutang siya hilo unya gibitay niya ang dagom unya niingon siya unsay matungna niining daguma munay akong basahon nga teksto. Again, it worked very well for a few Ay days. sa pila ka duha ka adlaw tingali tulo ka adlaw maayo pud ang resulta ang natunungan sa dagom iyang gibasa. Just for a few days. Pila ra ka adlaw. Because one day the needle ended or landed on a text Kay usa ka adlaw ni ana ang dagom niya didto man tudlo paingon sa uta ka teksto which said, nga nag-ingon and Judah went and hung og himself. si Judas miadto og nagbitay sa iyang kaugalingon. And she was trying to think, what is God going to tell her? Ingon niya unsa may gisulti sa Dios nako ining tekstoha. Surely God doesn't want me to go and hang myself. Ingon sa di tingali pud ang Ginoo gusto nga mohikog sa kung magbitay ko sa kaugalingon. Let me repeat. Akong basahon, akong usbon ang punto. So again she said a little prayer. Nagampo na pud siya pag-usab. She opened the Bible, Giablihan na pud niya ang Bible. put the needle down, Iya na pong gibitay ang dagom sa hilo. and she read the text Og nabasahan niya ang teksto nga nag-ingon which said,
nga nag-ingon, Go and do likewise. lumakaw ka ug humimo ka sa sama nga gihimo ni Judas. Now she was completely confused. Nalibog na siya. So she decided to do the third and last time. Busa iyahang gisulayan sa ikatulo ka higayon. Whatever the text. Unsa may tuwa ng teksto ha. So quickly, she said a little prayer. Nag-ampo po siya mubo ang ampo. Trembling, she put the needle down. Ya samtang nagkurog ang iyang kamot gibitay na sad niya ang dagom diha sa hilo. And when she read, Unya ang iyang nabasahan, it said, and what you do quickly. unsay imong giplanuhang himuon, himuan na sa labing madali. Surely this is not the way to study the Bible. Mga higala, dili ingon ana ang paagis pagtuon sa Biblia. But how should we study the Bible? Unsaon man nato di ay pagtuon ang Biblia? This is the question. Mao ni ang pangutana. It's amazing that we have a text how we should study the Bible. Pagkanindot kay naapoy teksto nga nagtudlo nato kung sao nato pagtuon ang Biblia. Isaias 28 versikulo 10, kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda, dinhi madyutay didto madyutay. Now I don't know how it sounds in your language, Ambot og unsa na sa atong pinulungan kay mura man og medyo nagaray-garay pod. but in Hebrew language it is very plain. Apan sa pinulungan sa mga Hebrehanon hilabi ani ini katinaw. Word by word, commandment by commandment. Pulong, sugo, Here a little, there a little. punit kagamay diri, punit sa kagamay dito. Meaning collect the verses on one subject. Ang buoti pasabot ni ana aron kasabot kas pagtulunan tiguma ang mga teksto kalabot sa usa ka suhito. So that you can have complete pictures. Aron makuha nimo ang kumplito kaayo nga hulagway sa pagtulunan. Just like our children love to put those jigsaw puzzles together. Pareha gunas mga bata ang magduwag ligo or jigsaw puzzle nga ila nang itaud-taud nya mapurma baya pod. And the picture is not complete until they put the last bit. Og dili gyud mahingpit ang picture hangtod nga ang katapusan nga bato ila nang matungtong, di ba? So let us give you an example. Tagaan ta mo usa ka sanglitanan. How we should study the Bible. Pananglitan ang unsaon nato pagtuon ang Biblia. The main theme of the whole of the Bible is the second coming of Jesus. Alang sa inyong kasayuran, ang pinakadako nga tema sa kinatibuk-an sa Biblia ang ikaduhang pagbalik ni Hesus. On every 11 text of the Bible, directly or indirectly, we have second coming of Jesus. Ubay-ubay ang mga teksto sa Biblia nga diretso gyud ang iyang paghisgot nga mobalik gyud Ginoong Hesus. So even that would be too long to study every text. Tingali mo ingon ta kun hutdon ta ng mga teksto hapirtin taghana di sa teksto taas kay nga pagtuon. Because the second coming of Jesus begins in Genesis, in the first book of the Bible, Kay naa mabasahan ta man na sa Henesis sa unang basahon sa Biblia. and finishes in the 22nd chapter, the last chapter of the book of Mabasahan po Revelation. nato na sa katapusang kapitulo sa Biblia ang pinadayag kapitulo 22. It's almost like a golden strand going throughout the whole Mura Bible. bitaw na siya bulawan nga hilo nga gituhog nga matuhog yun ang kinatibuk as Biblia gikasinugdan payong katapusan. In Genesis, we read Enoch, the sixth from Adam. Mabasahan nato sa Henesis nga si Enoch ang ikaunom nga kaliwatan gikan ni Abraham. Already prophesies about the second coming of Jesus Naghisgot na siya nga mubalik ang Ginoo pag-usab. by saying that he is coming with thousands of his angels. Nga naghisgot gani si Enoch nga mubalik ang Ginoo uban sa linibo niya ka mga manulunda. And book of Revelation ends Og ang katapusang basahon sa pinadayag nag-ingon, with a prayer, come Lord Jesus. hinaut unta nga ang grasya sa Dios mana sa iyang pagbalik dinhi sa yuta. So like a golden thread, the second coming sa of usa ka Jesus tuhog, nagtuhog kini sa kinatibuk as Biblia. is the theme of the Bible. Mauna ang gingalan natog ang tema sa tibuok kasulatan. So let us
collect few texts. Ato kunong sulayan og pick up ang gamay diri, gamay dito. First, we read in John 14:1 to 3 the promise of Jesus. Unahon natong Juan 14:1 hangtod sa 3 nga nagingon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anay daghang puy-anan, kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako ron sa pag-andam og lunaalang kaninyo? Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na kog lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug dawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. So what is Jesus telling us? Unsay gisulti ni Jesus ni ining teksto ha? Let not your heart be troubled. Ayaw kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Don't worry. Ayaw mo kasubo. Believe in God, believe also in me. Tuuhin ninyong amahan, tuuhisad ko ninyo. In my Father's house are many mansions. Dito sa puloy-anan sa akong amahan, daghan kaayog mga puloy-anan. Tomorrow night when we go through the wonders of universe, Ugma sa gabi sa paghiskot nato sa matahom nga katingalahan sa universo, to answer one question only. matubag nato ang usa lamang kapangutana. Is there life beyond our planet Earth? Doon na ba'y kinabuhi ibabaw sa planeta nato nga kalibutan? You will be surprised to see and hear what the Bible says. Matingala kaay mo og unsay gipadayag sa Biblia kalabot ni ini. Jesus said, in my Father's house are many mansions. Si Jesus nag-ingon, sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. If it were not so, I would have told you. Kung dili paunta, dili ko musulti ninyo. But it is so. Tungod kay tinuod man. And then he said, I'm going to prepare you a place. Unya miingon siya, muadto lang ko pag-andam og luna alang kaninyo. And when it is all finished and done, I will come again. Sa humana nako maandam ang luna alang kaninyo, mubalik ko aron kuhaon tamo. To take you to be with me. Aron dalhon ko kamo uban kanako. And this is the theme of the Bible. Mauni ang tema sa Biblia. Second coming of Jesus. Ang ikaduha nga pagbalik ni Jesus. So let us ask few questions. Mangutana tag pipilasad ka pangutana. How will Jesus come? Sa unsang paagi man ang pagbalik ni Jesus? Now the reason that we put those questions Abi ninyo nganong gipangutana tanim pangutana ha? is because there are people who have different ideas. Kay naa man gyud ubang tawo nga lahi-lahi ang ilang pagtudlo sa paagis pagbalik ni Jesus. Some believe that Jesus is already here. Ang uban nagtuo nga si Jesus ni ana uban nato. Some even put the dates when he came or when he will come again. Ang uban naghisgot nga ning labay na ang panahon or ang uban sad moingon ugma pa moabutay pa. But what does the Bible say? Ang pangutana unsa man gitudlo sa Biblia? How will Jesus come? Sa unsang paagi ang pag-ari ni Jesus? Please listen. Na kini nga Number one, it will be a visible ang event. numero uno yung kamatuoran gitudlo kanato sa Biblia, ang pagbalik ni Jesus makita. Usa ka hitabo nga makita gyud. And here is the text. Mao ni ang Mateo 24 paingon sa 27, kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magpakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pas mga pinili nga moingon tan-awa ginasuginlan ko na kamong daan. Busa kung sila magaingon kaninyo tan-awa tuwa siya sa awaaw, ayaw gayod kamo pag-adto dito. O kung sila magaingon tan-awa na siya sulod nga mga lawak, ayaw gayod kamo pagtuo ni ini. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Jesus is comparing his coming like the lightning. Gitandi ni Ginoong Hesus ang iyahang pagbalik sa usa ka kilat. When the lightning strikes across the sky, Sa dihang makita nato nga ang kilat mugisi sa kalangitan, you can cover your windows with blankets or
boards. Di ba ato man usahay tabunan ang atong mga bintana sa ug atong salipdan kay aron di ta maigos kilat. But it penetrates everything. Apan ang kilat makita sa tanan ug makahimo sa mahibaw-an sa tanan. Apostle John in the book of Revelation says this. Si Apostol Juan sa basahon sa pinadayag nag-ingon, pinadayag 1:7, tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanang nanagdughang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo. Amen. So how many people will see when Jesus comes on the clouds of Usa heaven? giingon sa Biblia, pila ka tawo ang makakita inigbalik sa Ginoo? Every eye. Tanang mata. His coming will be visible. Ang iyahang pagbalik makita. Every eye will see Him. Ang tanang mata makakita kaniya. Now the next point that the Bible makes, Ang ikaduhang kamatuoran nga gisgutan kalabot sa pagbalik ni not Hesus, only visible, but it will be audible. dili lang kay makita kini, kundili madungog sab. And here is the text. Niya ang teksto sa Mateo 24:30 paingon sa 31, ug unya magpakita diya sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom ug dakong himaya. ug pagasugoon niya ang iyang mga manulunda pinaagis makusog nga tingog sa trumpita ug ilang paghipuson ang iyang mga pinili gikan sa masugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. So Jesus tells us here Ang gisulti ni Ginoong Hesus niining maong bersikulo that His coming will be audible nga ang iyahang pagbalik madungog sa tanan with thousands and 10,000s of angels, sayo nang kang napulo kalibo og mga linibo ka mga manulunda with the trumpets in their hands. mubudyong sa ilang mga trumpita On a given signal, sa usalang kasugo sa Dios blow the trumpet. inyong ibudyong ang inyong mga trumpita. Imagine thousands and 10,000s of angels blowing the trumpets. Handurawa kuno ninyo linibo ug linibo ka mga manulunda mibudyong sa ilang mga trumpita. The Bible says the earth will shake. Ang Biblia nag-ingon ang kalibutan mauyog. What a day this is going to be. Pagkanindot ni anang maong adlaw higala. And then the next point is Ang the ikatulo nga punto ni ining pagbalik ni Hesus. Bible tells us that Jesus is coming in triple glory. Ang Biblia nag-ingon nga inigbalik ni Ginoong Hesus tulo ka pilo sa iyang himaya ang makita. He's not coming like a little baby in Bethlehem. Dili na siya moanhi sama ni atong iyang pagkatao ingon nga gamayng bata sa Bethlehem. Now He's coming as the King of Kings Karon moanhi na siya ingon nga hari sa mga hari and the Lord of Lords, o Ginoo sa mga Ginoo, conqueror over enemy. mananaog batok sa tanang mga kaaway. He comes to save these people. Muani siya aron pagaluwason niya ang iyang mga katawhan. Please listen what Jesus says in Luke. Paminawa ang gisulti ni Lucas sa Lucas 9:26. Kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa anak sa tao, inig-abot niya diha sa iyang himaya ug sa himaya sa amahan ug sa mga balaang manulunda. So Jesus says that He will come in the glory of His Father. Nakita ninyo ang giingon sa Biblia, mo balik si Ginoong Hesus uban sa himaya siyang amahan And in the glory of all His ug angels. ang himaya sa tanang mga manulunda And in His own glory ug sa iyang kaugalingong himaya as the King of Kings. ingon nga hari sa mga hari. Can you imagine what kind of glory this is going to be? Nahanduraw ba ninyo kanang tulo ka pilo sa himaya nga gihalagway ni Ginoong Hesus? Something that human mind cannot even comprehend. Dili na makaya sa pagpangagpas sa tawhanong panghuna-huna. When you think about Jesus in the tomb, Kung inyong pamalandungon pananglitan ang lawas ni Hesus dito sa lubnganan. last night we saw the tomb Kagabi sa milabay gabi atong nakita ang lubnganan ni Hesus. which was guarded
by the Roman soldiers. Gibantayan kato og mga sundalong Romanhon. And when God sent just one angel Sa dihang gipalusad sa Dios usa lamang ka manulunda to roll away the stone aron nga iyang iligid ang bato nga misapong sa lubnganan ni so that Hesus. Jesus can come out of the Aron tomb. makagawa si Ginoong Hesus gikan sa maong lubnganan. The Bible tells us that soldiers fell to the ground like dead men. Ang Biblia nagsugilon kanato nga kasanag sa usa lamang ka manulunda ang mga sundalo nga tumba sama sa mga patay. And that was the glory just of one angel. Hinumdumin ninyo, himaya to sa usa lang ka manulunda. But think about 10,000s upon 10,000s of Papalandungan angels. ra ninyo ang giingon nga inigbalik ni Jesus, kalinibo ka mga manulunda ang himaya makita nato. And then his Father's glory. Unya himaya pagyud sa amahan. Then his own glory as Ug ang God. himaya pagyud ni Jesus sa iyang kaugalingon. This is going to be spectacular. Grabe ni nga talan-aw ni gala di na ni maapas sa hunang-huna sa tao. Then the fourth point, dead people will rise. Ang ikaapat nga punto mao ni ay dunay mga patay nga mamangon. This is what the Bible says. Muna giingon sa Biblia sa 1 Tesalonica 4:16 mayon city, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpita sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. And 7. Ug kita nga mga buhi pa nga mahibilin sakgaon ngadtos mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa inguni ini kita magapakig-uban Ginoo sa tanang panahon. My dear people of Cagayan de Oro, Mga higala namo dinis Cagayan de Oro. can you picture this in your imagination? Inyo ba nang mahanduraw sa inyong mga huna-huna? When Jesus appears in the clouds of glory, Sa dihang mo balik si Jesus nga nagsakay sa mga panganod sa himaya. and when he commands the angels to blow the trumpet, Unya sa dihang iyang suguon ang mga manulunda sa pagbudyong sa ilang mga trumpita. and the earth shakes, Unya ang kalibutan mauyog. and the tombs open, Unya ang mga lubnganan mga abli. and out come people whom we buried. Ug mamangon ang mga tao nga atong gikuyugan sa paglubong. They come alive, Nangabuhi sila. and the Bible says that they will come immortal. Ug ang Biblia nagsulti nga inig kabanhaw nila dili na sila mamatay, mahimo na silang immortal. And we who are alive, we will be changed in a split of a moment. Unya kita pod nga maabtan sa Ginoo nga buhi, maalid-an sab kining atong lawas nga madunuton sa usa lang kapag pamilok. In that last trumpet that will blow, Ni anang katapusang trumpita nga ibudyong sa manulunda. and you will see your loved ones. Makita nimo ang imong mga hinigugma. I can hardly wait for that day. Murag di nako ka hulat-an ang panahona. I was only 11 years old when my father died. Unsipay akong edad sa namatay ang akong amahan. When I needed him most, he wasn't there. Sa dihang gikinahanglan nako pag-ayo ang usa ka amahan, wala siya diha. I'm looking forward to that day Busa naglantaw ako ni anang adlaw nga moabot when I will see my dad alive again. nga akong makita ang akong amahan nabuhi pag-usab. Of course, I'll recognize him. Ako siya sigurado nga mailhan. Maybe for a moment or two, he will not recognize me because I was Tingali. only 11 years. Tingali, di siya kailan ako diretso kay pagkamatay niya gamay pa man kong bata. And he might even look at my white hair, Gani tiyang tan-awon tingali siya ang akong buhok nga puti na. saying, "What happened to you?" Unya moingon tingali siya, anak, unsa may nahitabo nimo? And I said, "Dad, Ug ako siyang sultihan pa. it was a long time that I have been waiting for you coming." Taod-taod na baya gyud dugay-dugay baya pong hulat nako nimo. Yes, this is going to be the greatest day in the whole universe. Higala usa ni sa pinaka makahuluganon kaayong hitabo sa atong kasaysayan sa kalibutan. Jesus said that he'll send his angels Si Ginoong down Hesus nagsulti nga iyang ipadala ang iyang mga manulunda diri sa ubos. to bring those who are saved Aron dadon niya ang mga linuwas. to meet Jesus in the clouds. Aron makigtagbo kang Ginoong Hesus diha sa mga panganod.
and to go with him to heaven ug mukuyog kaniya ngadto na paingon sa langit for 1,000 years, ug magkinabuhi linibo ka tuig. which we will talk about this coming Saturday. Atong isgutan kanang kalibo ka tuig karong Sabados gabi. What a day this is going to be. Pagkaanindot ni anang adlaw nga atong gipaabot. And after 1,000 years, we will come back, the Ug Bible human says. sa usa ka libo ka tuig sumalas Biblia, mamalik kita diri sa yuta. And Jesus will recreate our planet Ug Earth ang atong kalibutan lalangon pag-usab sa Dios. to be just as it was when it came out of His hands. Sama sa iyang paglalang sa Henesis Kapitulo 1 sa sinugdan. Oh, let me bring back this picture. Akong dayag kaninyo pag-usab kini nga hulagway. This is the picture of the second coming of Jesus. Mauni ang handuraw sa usa ka artist sa pagbalik ni Jesus. Of course, this is only artist impression. Ang tinuod ini ang hulagway ra ning gikulit sa artista. I believe that no artist can really picture the second coming of Ako Jesus. nagtuo nga wala gi tinuod nga artista o pintor nga makahatag sa hingpit nga hulagway unsa gyud kanindot ang pagbalik sa Ginoo. But Jesus is waiting today. Apan si Jesus andam karon. If there is anyone else that can be saved, Naghuwat siya kun doon na pa ba'y usa nga luwasonon pa. I wonder if He is still waiting for some of us here tonight. Ako ganing gipamalandong posibleng naghuwat pa ang Ginoong Hesus sa pipila nga ania karong gabi diri. I know that He is beholding us. Nagtuo ko, nahibalo ko nga nagtan-aw, nagsudong siya kanato karon. I wonder how many of you would like to see Jesus coming in the clouds of heaven. Pila ka ninyo ang gusto mo tan-aw kang Ginoong Hesus nga moabot nagsakay sa mga panganod sa langit And be ready for His coming. ug mangandam alang sa pagsugat sa iyang pagbalik. Thank you so much. This is so Daghang wonderful. salamat kayo pagkaanindot niini. Now let us go into our picture presentation. Ari na ta karon sa atong mga hulagway. It was in 1838 1838 kadto. when two Americans were walking by the Dead Sea. Duha ka Amerikano naglakaw sila sa baybayon sa patay nga dagat. And looking at those huge barren mountains, Ug sa nagsudong sila ni anang dako kaayo nga patay nga kabukiran. one of them said, "Could this be Masada?" Ang usa kanila moingon, "Uy, ang Masada man ni." So they decided to climb. Busa midesidir sila sa pagkatkat sa maong bakilid. It is very, very interesting area around Masada. Kanang Masada hilabihan niini ka interesante kaayo nga dapit. You will see soldiers there. Makita ninyo nga naay mga sundalo nga nagsuroy sa dito. You might see the tanks roaring up Ug and moadto mo down. dito karon makita ninyo ang mga tangki digira nga nagpatrolya sa kaing mga Or sundalo. jet planes going over your head. Posibleng makitaan gani ninyo nga naay mga jet plane nga naglupad sa ibabaw sa kahanginan. It is very explosive area. Duol kini siya sa Explosive area. daghan kini mubuto nga lugar. Now we are going down toward the Dead Sea. Muadto sa sa patayng dagat. Here we came to a monument Ato makaplagan dito ang usa ka monumento. that we can see on it how low we are below the sea level. Gihulagway niini unsa kaladma ang patayng dagat gikan sa libil sa tubig sa dagat. On this monument it says that this is the world's lowest point. Ang maong karatulan nag-ingon kini mao ang kinaubsan nga aping sa yuta ubos sa dagat. 334 meters below the sea level, 394 ka metros ubos sa libil sa dagat. or 1,291 feet. O sa ato pa 1291 kapi.
And because it is so low, ug tungod kay lawom na mangini kaayo tuwa manginis kinaubsan, and the Dead Sea does not go anywhere, ang patay nga dagat wa gyud siya kadaganan, way kalutsan ang iyahang tubig. the river Jordan comes into the sea, and that's where it ends. O kanang suba sa Jordan nagapaingon sa dagat. And as you can see, there is so much salt O on inyong top of that makita sea. kung makaadto mo dito, mura ni siya gilibutan sa mga bato nga pulos asin. That in some places you can literally scoop the salt. Ug imo ganing kanduson sa imong kamot, makakuha gikag duha ka hakop sa asin. It is so thick with salt. Grabe yung bagaa sa asin nga naglibot ni ining baybayona. As you can see, Israeli government have made some salt works. Na ay ubang mga tao nga tuan na muyo dito nga ang ilang trabaho ang pagsuod ra gyud sa sako sa mga asin. Collecting the salt and sending to the Ilan ning world. muranig ilang gina quarry unya gipamaligya pud nila. And because of this, you cannot sink. Tungod kay parat man ni kaayo ug mulangoy ka dito digi ka malunod. So if some of you don't know how to swim, Busag naa ninyo'y pila ka buok nga dili ka maong mulangoy, this is the place for you. may pagmuduaw mo dito sa patayng dagat. You just cannot sink. You can Isag sit. muluksor mo dito digi mo malunod. You can sit on the water. You can read Pwede mo newspaper maghayang-hayang, pwede mo magkulob-kulob, pwede mo magtakilid. because it is so thick with salt. Kay grabe gyud kabaga kaayo sa asin, di mo malunod. Now, as we go along the Dead Sea, Samtang kita magapanaw sa kilid sa patayng dagat, we come to this old place called Qumran. ug maagihan nato kining usa ka dapit nga ginganlan og Qumran. This is where another group of Israeli people Naa na pudling usa lain na sad ni nga pundok sa mga katawhang Israelhanon. by the name of Essenes Mao live. ni ang gipuy-an sa mga tawo nga gingalag Essenes. There were 4 religions in the time of Jesus. Kining mga tawhana mao ni mga relihiyoso kaayo sa panahon ni Hesus. Pharisees, Mga Parisiyo, upat man ikapundok ang mga tao ni atong panahon. Ang una Parisiyo, Sadducees, mga Sadusiyo, Zealots. ang mga Zilot katong mga rebelde. Zealots were mainly political religion. Ang mga Zilots mura ni silag mga relihiyoso pero politikanhon sad. And Essenes, Og ang ikaupat nga pundok ang mga Essenes. people who live by the Dead Sea, Kining mga tao nga nagpuyo duol sa patayng dagat, separate from the world. gibuwag nila ang ilang kaugalingon sa mga tao sa kalibutan. And they were translating the Bible or copying the Bible. Ang ilang gibuhat mao nga ang mga sinulat sa mga linukot nga basahon ilang gipangupya ang Biblia. So as we go to this place, Sa pag-adto nato niining lugar nga naay lungag, here we see the cistern where they collected water, drinking water. makakita ta sa atabay nga naa nila gikalos ang ilang tubig nga imnonon. Because the water is a big commodity there. Kay ang tubig niining dapita hilabihan ka importante kaayo bililhon mahal. Here we come into the room called scriptorium. Unya masudla nato ang usa ka lawak nga ginganlan nilag scriptorium. This is where they would sit every day and write the text after the text of the Bible. Mao ni ang dapit diin ilang ginasulat ang mga teksto sa Biblia. On the long scrolls, Sa tag-as kaayo nga mga malukot nga mga basahon. because they didn't have books in those days. Kay wa man sila sa samang hitsura sa atong mga libro karon. So they wrote on the scrolls. Ang ilang ginasulatan mga tag-as kayong mga papyrus nga malukot ra lapad. And now we are on top of Masada. Ni anatas ibabaw sa Masada. Here you can see some remains of the Herod's palace. Mauni ang pipila ka mga tipik sa nahibilin sa palasyo ni Herodes. Now these zealots, when they heard Kining mga zealots sa dihang sila misaka,
how Rome has destroyed Jerusalem Sa nabatian nila giunsa sa Roma sa pagbungkag ang Jerusalem, and how they destroy Herod's palace and how Jewish people kill themselves. o giunsa sab nila sa pagguba ang palasyo ni Herodes, o giunsa sad sa mga Hudiyo ang paghikog sa ilang kaugalingon. They knew that they will be the next on the list of Rome. Nahibaw-an sa mga zealots, kitay isunod sa mga Romanhon. So at least they decided to hide those scriptures which they Busa, wrote. kining mga isins ilang gitago, kining mga sinulat nilang linukot ng mga basahon ni ining mga langob. So they climb on those steep mountains. Ilang gikatkat ang mga hilabihan ka titip kaayo nga mga bakilid. And they would enter into the caves, Unya gisud nila sa mga langob, placing those pots in which were the scrolls. ilang gisud dito ang mga banga nga gisudlan nila sa mga linukot nga mga basahon. So that Rome does not destroy at least their work. At ang ilang lang gustong masiguro nga dili kini maguba sa mga Romanhon. Now how they were found. O giunsa man na pagkakaplag. This is very, very interesting. Hilabihan ka interesante ni ini nga sugilanon. It happened in 1947 Nahitabo kanini atong 1947 when one of the Bedouin lost his sheep. og sa dihang usa ka gamay bata nga nagbantay sa iyahang mga karniro, nawad ag karniro. And he could not go home without sheep. Dili man siya makauli og di niya makaplagan ang nawala nga karniro. What will his daddy say? Unsa may buhaton niya, unsa may isulti siyang amahan. So he climbed everywhere to find his sheep. Busa iyang gitanaw ang mga bakilid, gisud niya mga langob pagpangita sa karniro. He even went into those caves. Nasudla niya ang pipila ni ini nga langob. But because the caves were deep Tungod kay kining uban nga mga langob lungag man nga laglum kaayo, and dark, unya ngit-ngit, he took a stone and he would throw down, nagkuha siya og bato, gilabay niya nga tos ilawom. waiting to hear if the sheep would say, meh. Ang iyang giapas nga og maigo uroy ang karniro dito, mo tubag meh. Very good. But instead of meh, Apan inay nga ang iyang mabati ang meh. he heard something breaking down. Ang iyang nadunggan murag naa may nabuak dito sa ilawom. So he decided to climb down into Busa the midesidir cave. ang maong bata nga mulusad ngadto sa ilawom. And when his eyes adjusted to the Ug darkness, sa dihang ang iyang mata naanad nas kangit-ngit, he noticed that there were those pots around. ang iyang nakita ang kadaghan sa mga banga dito sulod. And believing that it was gold, Ug sa iyang hunahuna nga basig ang sulod ni ini mga bulawan bahandi, he opened one giablihan niyang usa ka banga. and put a hand in, Unya gisud niya iyang kamot. but out he pulled one of those rolls. Dili bulawan ang iyang nakuha, katong malinukot nga basahon hinuon mo iyang nakuha. He didn't find any gold, Wagi bulawan dito sulod. but at least he found something. Apan nakakaplag siya usa ka butang. So he decided to take one of those Busa scrolls gisipitan niya ang usa niini ni kat siya balik. and go to his father, Gihatag niya kini, gipahibaw niya sa iyang amahan. telling him that he looked everywhere for sheep and goats. Unya gisugillan niya nga pa, wa ko muuli gipangita sa nako ang karniro sa tanang dapit. He went climb into the caves, Misod ko ni ining langob. and instead of sheep he found this old. Unya inay nga akong makaplagan Scroll. ang karniro, ang akong nakitaan kining linukot nga basahon. So this is exactly what he did. Mao ni ang iyang gihimo. Not finding them, he went back home, Wa man niya makit-i ang iyang karniro, miuli siya. and he told his father. Gisugillan niya ang iyang amahan. But his father said, don't worry, the sheep are already at home. Ingon sa amahan, ay kabalaka, ang karniro nag-una nimo, ni uli na. They found their own way. Nakakita ra siya dala niya, nakauli ra diring karniro, ikaw winawala. But what is that in your hand? Apan unsa man ang naas imong gisipit-sipitan? And then he said, Dad, when I went down looking for sheep, Matod pa niya, pa,
sa dihang nilusad ko sa langob kay nangitas karnero. This is what I have found. Maoning akong nakitaan dito sa ilawom sa langob. And Father, looking at the scroll, Pagtanaw sa amahan sa basahon linukot, he said, well, this might be valuable. Let us go to museum. busa niingon ang amahan, basig mahalin ranig mahal ato ning dalos museum. So together they went to museum Gidala nila ang iyang dala ngadto sa museum. in hope that I will get some money for it. Kay naghuna-huna sila nga basig makakwarta di ay taini. And the main man of museum, Ug ang tao nga nagbantay sa museum, he said, this may be very, very old. ingon nga kining inyong nakaplagan posibleng hilabihanan ni ini kakaraan kaayo. We must go to Department of Antiquity Busa ato ning dadon nga tos departamento sa mga karaan. to see what it is. Unsa ka ni ato silang patug-anon ug unsa ni. So when they came to Department of Antiquity, Sa pag-adto nila sa departamento sa mga karaan, they could see that it was handwriting Bible. nakita nila nga sinulat og kamot mga teksto di ay sa Biblia. And they gave some money to boy who found it. Gibayra nila og kwarta ang bata nga nakakaplag niini. And the boy led archaeologists to the caves. O kadtong maong bata mo'y nagiya sa mga archaeologist balik ngadto sa mga langob. So they picked up everything. Busa ilang gikuha ang tanang mga banga nga gisudlan sa mga basahong Some linukot. of those pots were broken, Ang uban ni ato na nga buak na ang mga banga. probably as he was throwing stones down. Tingali samtang naay naglabay og bato niya naigo dito ang mga banga nga buak. And some of those scrolls were broken in pieces because they are old. Ang uban sad nga mga linukot dili na nimo maitsura kay nga pulpog na. But ladies and gentlemen, this Apan. is the oldest Apan mga higala, mauni ang pinakakaraan. the Bible available. Mauni pinakakaraan nga mga pahinas Biblia nga atong makaplagan. A great proof that the Bible that you have is exactly the same as the Bible 2,000 years ago. Apan kini nga Dead Sea Scrolls nagtug-an kanato nga kanang Biblia nga imong gigunitan mao gyud na ang Biblia nga karaan. Because it was so valuable for the world. Tungod kay hilabihan man niini kabililhon alang sa tibuok kalibutan. Israeli government built this strange museum Ang nasod sa Israel mitukod niini nga museum. in the form of the top of the pot. Mura og ang ilang gipurma taklob sa banga. And when you come inside, Ug mosod ka niini, those scrolls are on display under the bulletproof glass. ilang gisod ang maong mga basahong linukot sa mga bildo nga dili kadutlag bala. And you can take your Bible with you and compare with those scrolls. Pwedeng dalhon nimo ang imong Biblia ug itandi nimo ang nahasulat didto ani nga mga And you will see Linukot. that it is exactly the same. ug makita ninyo nga ang gisultis imong gigunitan nga Biblia mao gyud ang tua sa Dead Sea Scrolls. So coming back to Masada, Balik tas Masada. today you can go by chairlift, Ug muadto mo dito, pwede mong musakay ni ining cable train. and as you come higher up, you can see down the parking lot and few buses. Samtang nagsakay mo sa ibabaw, murag zipline pod, ang inyong makita ang mga turista nga nagpundok ang ilang masakyanan dito sa ubos. And there, as we come up, Unya, samtang kita mo abot na sa ibabaw, we see Israeli flag. makita nato ang kapatagan sa Israel. This is where Israeli soldiers come before they become soldiers. Mauni ang dapit nga ginabansayan sa mga sundalong Israelhanon sa panahon nga sila gusto mahimong sundalo. To pledge their allegiance to the flag of Israel. Mauni ang dapit nga sila naghimog pakigsaad nga mahimog yun silang mga tinud-anon sa ilang pagka-Israelhanon. And they pledge with the words, Og ilang gibutang sa ilang pakigsaad ang pulong Masada will never fall again. ginaingon nila sa ilang paglitok ang Masada dili na gyud magunob pa pag-usab. Because they plan to fight.
Kay ang ilang determinasyon mao nga musukol gyud sila. whoever the enemy is. Bisag kinsa may ilang kalaban. So as we walk through the walls of Masada, Samtang kami naglakaw ni ining mga padir sa Masada, we see even the pavements. atong makita mismo ang murag mga naatumbanan dito. Here on this picture, we see a big cave where the food or the water was held. Kini nga dapit mo ni ilang butanganan sa ilang mga pagkaon or hipusanan sa ilang mga tubig kaniadto. If you could see, but because it's so dark, there was about 200 people there when I took this picture. Ngit-ngit ni siya kaayo pero ang sud ni ini actually mga 200 ka mga tao ang naasulod pero ngit-ngit lang sa diyang akong And gikudakan. a man in front describing them the story that you have just Doon na heard. po'y mga tourist guide nga maoy nagsaysay sa ilas ka nahitabo niining dapita. On this picture, you can see the ramp that Flavius Silva with his army was building up. Niining kilid makita ninyo katong dalan-dalan nga gihimo sa mga Romanhon aron ilang ka ikatulod ang mga ram nga ilang giguba sa paril sa Israel sa Masada. Now, on the other side is Dead Sea. Og dito sa Luyos Masada tua ang patayng dagat. This little monument is representing Lot's wife. Kining gamay nga monumento dito imo ning makaplagan apan ang mga tao nagaingon nagrepresentar kini sa asawa ni Lot nga nahimong haliging bato. Another great asin. example. Usa na sabni sa lain pang sanglitanan. When angel said, "Don't turn back," she turned back. Sa dihang ang manulunda mingon ayaw gyud paglingi, ang asawa ni Lot nilingi man gyud. And the Bible said she became a pillar of salt. Og ang Biblia nag-ingon nahimo siyang haliging asin. So this is representing that event. Kana nagrepresentar lang sa maong hitabo. There you can see me collecting some salt. Imong nakita mo ni akong gihimo dito nanood ko sa akong bulsa og asin. Tourists come from all over the world to see these wonders. Ang mga turista sa tibuok kalibutan nagatanaw ni ining matahom kaayo nga katingalahan. There you can see a 5-star hotel, Hilton Hotel. Sa unahan makita nimo sa pagkakaron ang 5 ka andana nga ang 5 ka 5-star hotel nga ang Hilton. And that white is salt on top of the water. Og anaa dito ang mga talan-awon nga makita sa nimos ibabaw. Now I want to take you just for a little while Ako mong dalhon sa bubo lang nga panahon to a place that I love so much. sa usa ka dapit nga ganahan kayo sila. We are on the border with Egypt. Dito nami sa bandere sa Egypt. We had to come out of bus, Musakay mig bus, present our passports. among gipakita ang among passport. While they were checking the bus, Samtang sila nang inspeksyon sa sud sa bus, and then we made our way toward Mount Sinai. nisaka mi sa bukid sa Sinai. The road was straight and long, Hilabihan kataas kaayo sa karsada. going through the wilderness where you can see even a blade of grass. Mauni ang dalan nga imong sakyan, makita nimo ang taas kay nga dalan nga pulos ra gyud balas og bato. And as we traveled, we came to the place that we could see already Mount Sinai. Og sa imong paghiduol diha makita na nimo kanang gingalag bukid sa Sinai. And what an excitement it was. Pagkanindot sa among pagbati kung makita na nimo ni nga talan-awon. We slept there in a monastery, Natuog mi dito sa monasteryo and early in the morning, og sayo sa buntag. probably about 1 o'clock, Tingali mga alaunas kadlawon. we made our way to the top of Mount Sinai. Misugod mi katkat ngadto ibabaw sa bukid sa Sinai. Today they have a nice way going up, Sa pagkakaroon og muduaw ka gibuhatan na nila nig murag dalan-dalan. but it wasn't so in the time of Moses. Dili ingon ana sa panahon ni Moises. So it took us only 4 hours to come to the top. Busa ang among pagkatkat dito mga 4 ra ka oras naa na mis ibabaw. Now the reason we went there Ang hinungdan nga nung nikatkat mi didto is first to see the place where Moses received the 10 Commandments. kay unas tanan gusto namo makita ang dapit diin na dawat ni Moises ang napulo ka sugo.
And the second reason is to see the sunrise from Mount Ang Sinai. ikaduhang hinungdan, gusto sad namong makita iniglutaw gyud sa adlaw nga musubang sa sidlakan. One of the most spectacular sunrise that you can see anywhere in the world. Usa sa nindot kayong talan-awon sa pagsubang sa adlaw bisan asa ka ning kalibutana. And when you come there and sit on the rocks and look toward the rising sun, Samtang ikaw maglingkod sa mga bato sa ibabaw sa Sinai, unya mutan-aw ka sa adlaw nga nag-anam bitaw siya lutaw. the horizon becomes brighter and brighter. Makita sad nimo nga ang palibot nag-anam kahayag. And very soon, Ug sa dili madugay, we were able to see sun. nakita namo ang mitumaw na nga adlaw. And as it came up, Ug samtang kini naga-anam og lutaw, it made such spectacular colors in the sky makita sab nimo ang anindot kaayong lain-laing mga kulor dito sa kapunaw-punawan. that it was just fantastic. Pagkanindot naman kaayong tan-awon. A lot of people come there and sleep overnight just not to miss this sunrise. Daghan kayo ang mga tao nga manghigda gidito sa tumoy kay mao na ilang gipangita, gihuwat nilang makita ang pagsubang sa adlaw. It was almost like how Jesus will Mura come. bitaw ang imong pagbati, kanang pagbati nga makita nimong kahayag inig balik ni Ginoong Hesus. In all the glory. You can see their yellow pointing to the people sitting on the edges of the Nakita rocks. ninyo nga naay ubang mga tao nga naagyod naglingkod sa ngilbit na giyos pangpang. Watching the sunrise. Kay ilang gitan-aw ang paglutaw sa It adlaw gikan was sa so silangan. beautiful. Pagkaanindot kayo nga talan-awon. And in my life, ladies and gentlemen, Og sa akong tibuok kinabuhi mga higala, apart from my home, gawas sa akong kaugalingong puloy-anan, this was the best place for me to be. mauni ang lugar nga gusto nako kay kinanindutan ni para nako. It was so beautiful, exciting, Pagkanindot naman kaayos pagbati samtang dito ko. especially when you think about Moses, Labi na gyud kung imong mapamalandong ang pagkatkat ni Moises dito. who came up there to receive those 2 tables of stones Misaka si aron iyang dawaton gikan sa kamot sa Dios ang duha ka papan nga bato. on which there were 10 commandments written by the finger of God. Diin nahasulat niini ang napulo kasugo nga gisulat sa tudlo sa Dios. The only part of the Bible that was written by God. Ang bugtong kabahin sa Biblia nga ang Dios mismo mo'y nagsulat. Everything else was written by God selected prophets. Ang labing dako nga bahin sa Biblia sinulat sa mga taong pinili sa Dios ang mga manalagna. So just to let you know, for tomorrow night we are going to see the wonders of universe. Busa og mas gabi ako lang andamon inyong hunahuna ang atong ipakita ang matahom nga katingalahan sa universo. A spectacle presentation Pagkanindot ni ana ang atopiko. which you don't want to miss for anything in this world. Dili ninyo gusto nga dili ninyo na tambungan kay alkansi kay mo. Please tell your friends and relatives, bring them in tomorrow night. Sultihi ang inyong mga higala, ang inyong mga parenti, dalha sila diri og mas gabi. Until we see you, God bless you all. Hangtod ni anang panahona ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan.